Isang magandang gabi pong muli sa inyong lahat, mga taga-subaybay po namin diyan sa ating pong online Bible study. So, salamat po sa Diyos at tayo po ay muling binigyan ng pribilehiyo upang muling makapakinig ng salita po ng Diyos. Ano po? At kayo po ay amin pong muling inaanyayahan na sumubaybay dito po sa ating pong online Bible study. Ano po? So ngayong gabi ay tayo po ay mag-aaral na ng salita po muli ng Diyos. At muli niyo po akong samahan sa ating pong pag-aaralan. Doon pa rin po tayo sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So kung bakit mahalaga ang Biblia sa ating pong buhay at para tayo po ay lumago sa ating pong buhay pananampalataya. Kaya ngayong gabi ako po ay inyong pong muling samahan at muling pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano po? So yun po ang ating pong pag-aaralan ay ating pong tutunghayan dito po sa Book of Timothy. Ano po? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 hanggang 17, mga minamahal. Yan po yung atin pong pag-aaralan. So, kayo po ay sumubaybay diyan sa inyo pong kinalulugaran. Ano po, kung kayo man po ay nasa saan lugar, kung kayo man po ay nasaan ay kayo po ay sumubaybay dito po sa atin pong online Bible study upang tayo po ay mapagpala ng Panginoon. So yan po ang ating pong pag-aaralan is paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. So yan po ang ating pong patuloy na pinag-aaralan ngayon at para tayo po ay muling mapaalalahanan. So ang munang babasahin yung ating pong talatang pag-aaralan sa aklat ng Timoteo, ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Ano po? Sabi po ng talata, "And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works." Yan po yung sabi ng talata, that the man of God may be perfect. So maaari pala tayo ay maging sabi ng talata ay unto perfection, mga minamahal. So maaari pala sa harapan ng Diyos ay tayo ay maging at biyaya naman po sa harapan talaga ng Diyos tayo ay banal na, dahil ng Panginoong Jesus. But in our Christian living, mga minamahal, maaaring tayo mabuhay na ayon sa harapan ng Diyos, mga minamahal, na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos because of the Word of God, mga minamahal. Yan po yung kahalagahan ng ating pinag-aaralan. So para po tayo ay mabuhay ng nakalulugod, dahil minsan kahit tayo po yung Kristiyano, mga minamahal, ay ang Diyos ay kumbaga ay nadidisappoint, yan. Dahil sa ating nagagawang kasalanan, minsan ang Diyos ay kaya po siya ay namamalo because of our yung ating nagagawang kasalanan, dahil ang ating nagagawang because we are committing sin, kailangan ang banal na kasulatan or ang salita ng Diyos upang tayo po ay makalakad ng naaayon sa kalooban po ng Panginoon. So yan po ang sabi, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsuway, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos,
sa lahat ng gawang mabuti. Sabi, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, yan po yung ating ating pambukas pong talata. So, tayo po muna yung manalangin sa ating pong pambukas sa panalangin. Mapagpala namin Diyos, muli ay salamat po sa inyong biyaya na kami po ay muling niloob niyong mabuhay pa upang muling makapag-aral ng inyong pong salita. Samahan niyo po kami at nawa po Panginoon ay kayo po ang patuloy na magpala, Banal na Espiritu. Muli ay amin pong hinihingi ang inyo pong patuloy na pagkilos sa aming pong kalagitnaan at higit sa lahat ang inyo pong pagkilos sa bawat makikinig ng inyo pong salita. Tulungan niyo po sila. Nawa po Panginoon ay Banal na Espiritu ay kayo po ang magbukas ng kanilang puso sa inyo pong salita, Panginoon. Nawa o Diyos ay buksan niyo po ang kanilang puso upang kanila pong matanggap ang katotohanan ng inyo pong mga salita. Maging inyong abal lingkod, Panginoon Diyos, ay nawa humihingi po ako ng biyaya, basbas, gabay, karunungan na nasa sa inyo, Panginoon. Labas po sa inyo ay wala po akong magagawa. At patawad po sa mga kasalanan nagagawa po namin sa inyo pong harapan. Sinasadya't hindi, Panginoon, kami po yung nagpapalinis at patuloy na humihingi po ng pagpapabanal ng Banal na Espiritu upang inyo pong palagi kaming ariinggan ng Panginoon. Salamat po at kayo po ang patuloy na magpala sa gabing ito. Ang lahat po ng biyaya ay nawa po Panginoon Diyos ay sumaamin, Panginoon. Nawa po Panginoon ay patuloy na maunawaan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po at inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. So yan po ang atin hong pag-aaralan. But ang atin hong talagang pag-aaralan is ano yung dahilan kung bakit ito pong Book of Timothy ay sinulat po ni Apostle Paul para kay Timoteo. So yan po ang huling habilin ni Timoteo dahil din po sa chapter 4 siya po ay ang sabi po ay buhat ngayon ay natataal sa akin ang putong ng katwiran. Verse 7 verse 6 muna pala, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking sabi po ng aking pagpanaw ay dumating na. So nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Kung inyo pong itataas ang pagbasa dyan sa chapter 4, verse 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. So, meron po si Apostle Paul ditong payo kay Timothy dahil si Timothy po ay batang mananampalataya pa. Ang sabi po ng talata, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, bakit ito nasabi ni Apostle Paul kay Timothy? Una, ating pong titingnan, bakit mahalaga yung salita ng Diyos? Dahil si Timothy po ay pinayuhan ni Apostle Paul na mahalaga yan. Huwag mong pabayaan yan. Yan ang makukuha mong pakinabang. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo, sa ikaliligtas. So, salita ng Diyos po yun. Verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, may basbas ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, maaari pala tayong, para tayo po'y makalakad ng naaayon sa harapan ng Diyos, is kinakailangan po natin ng salita ng Diyos, mga minamahal. Para tayo makalakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos ay kinakailangan natin ng kanyang salita. So, ano ngayon bakit si Apostle Paul ay nagpayo kay Timothy na itong salita nito ay huwag mong pababayaan. Sabi ang aklat na ito ng kautusan,
At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Ano bang nangyayari? Ano bang dito po sa tagpupong ito, uso po yung apostate, kumbaga ay alam nila yung katotohanan pero hindi sila mga minamahal sa katotohanan. Kaya dito po yung mga hindi ho talaga mananampalataya dahil apostate nga po, they know the truth but they not in the truth, mga minamahal. Yan po yung idinidiin po din ni Apostol Pablo kay Timothy. Kaya ngayon ating pong titingnan bakit mahalaga yung salita ng Diyos sa atin hong buhay, lalo na po ngayon, because of pervert generation. Yan po yung napakahalagang bagay na dapat po nating malaman. Bakit mahalaga yung salita dito? Salita ng Diyos sa ating buhay because of pervert generation. Pag sinabing pervert is to cause to turn aside or away from what is good or true or morally right. Yan po yung sinabing pervert. Pervert. Pag sinabing pong pervert, ayaw nila. Sila'y lumilihis. Kaya nga sabi ng talata, datapot alamin mo ito, na sa huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ngayon po yan, talagang ang tao po, self-centered, mga minamahal. Kaya lagi na lang sa Facebook, kanila na lang mukha ang nakikita. Self-centered po ngayon ang tao. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Hindi na po nakapagsimba, hindi na po nakapagbasa ng Biblia dahil sa paghanap ng salapi. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan dapat po tinatanggihan ng mga kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang sabi po ni Apostle Paul, ang sabi po diyan sa verse 5, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So bakit mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay na ipinayo ni Apostle Paul even kay Timothy, lalo na po ngayon sa ating buhay pananampalataya? Bakit mahalaga po ang salita ng Diyos? Because of pervert generation. Ngayon po ay masasama ng tao. Alam nila yung katotohanan, pero hindi sila nakikiayon sa katotohanan, mga minamahal. Lalo na po, tinan nyo po doon, yun nala ang alam nila yung katotohanan na mali ang droga. Pero tuloy pa rin sila, natutukhang na. Alam nila yun, pero tuloy pa rin. Alam nila na pag ginawa mo pa yan, kilala ho ako alam nila na natukhang na nga, umattend na nga ng seminar para kumbaga ay mapababalaan. Pero tuloy pa rin. So yun po yung unang katotohanan. Bakit mahalaga yung salita ng Diyos? Dahil kung wala tayong salita ng Diyos, ay tayo po yung mapapahamak, mga minamahal. Kaya nga sabi, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. This know also that in the last day, perilous time shall come. For man shall be lovers of their own selves. Covetous, maibigin sa kanyang sarili. Maibigin sa salapi, gahaman. Yan po yan. Yan po ang nangyayari. Yan po ang realidad. Noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Kaya ang halaga po ng salita ng Diyos, para po tayo ay hindi malihis ng ating pong landasin, mga minamahal. Ano pang sabi dito? Mayayabang. Yan, tinan niyo po ang tao. Pag wala po yan sa Diyos,
Pag wala po siyang alam ng pag wala po ang taong alam sa salita ng Diyos, tingnan niyo po ang ugali ng tao, kala mo kung sino. Ayun po yung katotohanan. Dapat makita natin, pag hindi talaga ng tao nakikita kung sino yung Diyos na lumalang, kung sino yung Diyos na lumikha, kung sino yung Diyos na may likha sa atin, ay ang tao, kala mo kung sino. Mayayabang, mayayabang. Ano pa sabi? Mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Yan po ngayon, lalo na po ngayon, yung generation of gadgets. Talaga naman ho, ang mga kabataan parang wala nang iginagalang. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Tingnan niyo po yan. Kung meron gagawin ang tao, hindi yung kabanalan. Dahil ang tao po ay naka-incline sa kasalanan. Hindi po ang tao magkukusa na makagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Hindi po ang tao magkukusa ng gawin ng kalooban ng Diyos. Naku po, malabo na ang tao ay gumawa ng kalooban ng Diyos. Dahil ang tao po, nung ang tao po bumagsak sa kasalanan, totally depraved po ang tao. Ang tao po nung bumagsak sa kasalanan, wala pong natirang mabuti sa harapan sa tao, wala na pong natira. Lahat po ay naapektuhan ng kasalanan, spiritually, physically, and morally. Kaya po ang isip natin ay pervert, masama. Kaya po tayo ay mamamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kaya po tayo mamamatay because of sin. Yan po yung nagawa ng kasalanan sa ating buhay. Kaya po ang isipan natin masama dahil ng kasalanan. Dahil nung si Adan at Eva hindi pa bumabagsak sa kasalanan, sila naman po yung walang problema wala nga silang saplot. Nung nagkasala sila, nalaman nilang sila yung hubad. At dahil yun ang kasalanan. Spiritually, kaya ang tao po ay walang kamalayan sa Diyos, patay spiritual. Kaya po ang tao ay pag Diyos ang usapay, boring. Tinan niyo po ang patay. Yan po ay wala ng kamalayan. Pag huya inalok ninyo ng pagkain kanyang paborito, hindi na ho siya mapapatakam diyan. Patay So kaya ang tao po ay walang kamalayan sa Diyos dahil ng kasalanan. Yan po ang naging epekto ng kasalanan. Dahil ang sabi ng Diyos, pag kinain ninyo yan, walang pagsalang kayong mamamatay. So ano nangyari sa tao? Namatay ba physical? Hindi. Nagkanak pa nga si Cain at si Abel, pero merong namatay. Yung kanilang kamalayan sa Diyos. Yung kanilang spiritual na kalalagayan ay namatay, nawala. Yan po. Kaya ang kasalanan po yung walang nagagawang mabuti. So kaya ang payo ni Apostle Paul kay Timothy, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So bakit? Bakit ito ipinayo kay Timothy? Si Timothy po ay batang mananampalataya dahil ipinayo ni Apostle Paul kay Timothy ito because of pervert generation. Ano po? Yung pong masamang henerasyong ito, ay nakahula na po yan sa Biblia. Hindi na ho kami nagtataka dahil sabi ho ng Biblia, ang mundo'y sa pasama, hindi sa pabuti. Hindi ho sa tinan niyo po, nung ginunaw ng Diyos sa pamagitan ng baha, ang nakaligtas lang ay 8 pamilya. So, sabi, kaya ginunaw ng Diyos ang mundo nung time ni Noe, dahil at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parate. Pag sabi ng verse 11, at nakita at tiningnan ng Panginoon ang lupa at narito sumama. Verse 12, bakit sumama? Dahil pinasama ng tao ang kanyang paglakad sa ibabaw ng lupa. Tingnan nyo, nakita ng Diyos, nung tiningnan ng Diyos ang lupa ay sumama. Bakit? Dahil pinasama ng tao ang kanyang paglakad sa ibabaw ng lupa. Wala na pong mabuti sa tao sa harapan ng Diyos. Pantaong pananaw, tayo pinakakagawa ng mabuti. Nagbibigay ka ng bagoong, ng hawot, ng asin, ng toyo sa iyong kapitbahay. Tama na po at baka magkasakit sa bato ang inyo pong binibigyan ng biyaya. No? So, pantaong pananaw, nakakagawa pa tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, pero sa harapan ng Diyos po ay hindi na. Dahil ng ating nagawang kasalanan. Ano po? Kaya yan po ang ipinayo at mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Sa ikaliligtas ng bawat
sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ano pang sabi? At ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman. Saan? Sa pagtuturo. Saan pa? Sa pagsansala. May alam ka sa salita ng Diyos, alam mo yan, masasansala mo yung mali. Ano? Sa pagsaway. Sa ikatututo na nasa katwiran. Yan po yung kahalagahan. Ano pa sabi? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yan po yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya wag ho natin pababayaan ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, kung meron tayong pababayaan, aalisin sa ating buhay ay yung kasalanan. Yung kasalanan na ito yung na ito yung dahilan kung bakit tayo po ay hindi lumago sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga minamahal, bakit mahalaga yung salita ng Diyos? Una, because of pervert generation. Pervert generation. To cause to turn aside away from what is good or true or morally right. Yan po yung sabi. Kaya sabi po ng talata diyan, sa verse 13, datapwat ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Tingnan niyo po yan. Yan po yung sabi. Hindi po ako nagsabi. Diyos, yung kanyang salita ang nagsabi. Nasabi? Ang sabi yan, datapwat ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Tingnan niyo yan. Kaya ang halaga po ng salita ng Diyos. Kapag wala ho tayong salita ng Diyos, sabi nga, for reproof, for correction, ang sabi po diyan, pag ho tayo walang salita ng Diyos, delikado po tayo. Kaya marami pong mga mananampalatayang nadadala ng mundo dahil kulang po sila sa salita ng Diyos na dapat nating basahin. Kaya yun po yung kailangan po natin. Ang sabi po dyan ng talata, ang sabi pa po dito sa 2 Timothy chapter 4, pinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumuwata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Bakit ganun ang sinasabi ni Apostle Paul? Verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kaya sabi dito ng chapter 14, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo tutuhan. Kanino ba niya natutuhan yung salita ng Diyos? Kaya Apostle Paul. Kaya sabi na Apostle Paul, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Alam niyo yung kanyang pinag-aralan? Word of God. Kaya napakahalaga po mga minamahalang salita po ng Diyos sa ating buhay. Huwag ho natin pababayaan ang salita ng Diyos sa ating buhay dahil ito po ang makatutulong sa atin upang tayo'y makalakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos at upang tayo po ay lumago spiritually sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga sabi ng talata, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yan po yung sabi. Kaya nga sabi dyan, verse 3 ng chapter 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Tinan niyo po yan. So, mas gusto pa ng tao yung mali ang iniaaral sa kanila. Kaya, sabi nga ng talata, huwag kang manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Kundi manghula ka sa amin, magsinungaling ka sa amin. Yun po ang kanilang gusto. Yung mangangaral na sila hindi pinapangaralan sa kanilang maling ginagawa. So, lalo na po sa ating mga mananampalataya ng Diyos, kailangan po natin ito. Kaya ang sabi ng talata, because
Sabi po ng talata, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tainga. Talagang parang pag nakakapakinig ng katotohanan ay parang malaki ang tulis sa tainga. Pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Ang sabi po ng Isaiah 30 verse 10, naalala ko lang. Ito po yung sinasabi ko kanina, 30 verse 10. Tingnan niyo po. Verse 9, sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon. Yan po yung pagpapakilala ng salita ng Diyos, ng Diyos mismo. Sabi, sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon, na nagsasabi sa mga tagakita, ito po yung mga propeta, huwag kayong kumita, huwag kayong manghula. Sabi po, ang sabi, at sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Talagang tinuturuan pa, inuudyokan pa, parang si pastor, huwag kayong mangaral sa amin ng mga tuwid na bagay, kundi ang ipangaral sa amin, yung kasinungalingan lamang. Yan po ang tao. Kaya napakahalaga po ng salita po ng Diyos. Kaya pinayuhan ni Apostle Paul si Timothy sa verse 14, dapat po manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katotohanan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nang natutunan. Yan po yung kahalagaan ng salita ng Diyos, lalo na po mga mananampalataya ng Diyos. Kailangan po natin ito, lalo na ngayon. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Because of pervert generation. Ay tunay. Sabi nga dito, sapagkat mapanghibagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon, na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong kumita, at sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malumanay na bagay. Manghula kayo sa amin ng mga mangdarayang bagay. Humiwalay kayo sa daan, lumihis kayo sa landas. Papaglikatin ninyo ang banal ng Israel sa harap namin. Tingnan niyo po yan. Talagang inuudyukan ng mga tao ang mga ngaral. Huwag kayo magsimula sa amin. At yan po yung gusto ng tao. Yung hindi binabanatan sa kasalanan natin. Kaya marami doon sa sa gusto. Doon sa amin, pwede ang inom, pwede ang mambabae, pwede ang manlalaki, pwede ang manigarilyo, pwede ang bisyo, lahat ng bisyo pwede. Doon yun sa inyo. Dahil ang mga ngaral ay sala. Kaya sa Diyos po, pagka talagang sinunod ninyo ang Diyos, marami pong bawal. Dahil ang Diyos po yung banal. Ang Diyos po yung banal. Kaya nga sabi dito, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Sa verse 17. Bakit? Dahil ang Diyos po'y banal. Hindi po pwede sa Diyos ang nabubuhay po tayo sa pagkakasala. Hindi po pwede. Kaya po, ang halaga po ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi po ng talata, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Yan po. Napakahalaga po ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Kung meron tayong pababayaan, kasalanan. Kung meron tayong iiwanan yung mga naglalayo sa atin sa Diyos, yung ating pong iwanan, wag po nating iwanan yung tayo po ay mapapalapit lalo sa Diyos. Pagsimba, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagbibigay. Ayan po yung nakakapagpalago sa ating pong spiritual na buhay sa Diyos. Kaya kung meron tayong iiwanan, ay wag po yung mga bagay na yan. Wag po yung gawain sa Panginoon. Wag po yung ministry mong hinahawakan sa Panginoon. Kundi ang iwanan natin ay yung kasalanan na yan ang dahilan kung bakit ikaw ay nanlalamig sa iyong ministeryo. Na yan ang dahilan kaya ikaw ay nawawala sa gawain ng Panginoon. Na yan ang dahilan kung bakit hindi ka na nakapagbabasa ng Biblia, nakakapagbigay dahil na yung kasalanan na iyong ginagawa. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos.
Bakit mahalaga salita ng Diyos? Because of pervert generation. Oh, lalo na sa may mga work, may mga trabaho. Sino po yung inyo nakakaulayaw diyan? Ano? Sa mga mananampalataya ninyo, sino po yung inyo nakakaulayaw palagi? Ay baka sabi nga po ng talata, ang masamang kaibigay sumisira ng magandang ugali. So, bagaman ikay Kristiyano, pag ikay babad sa mundo, dapat lalo po tayong magbabad sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Yan po yung kailangan natin. Ano po? Napakahalaga po na yan. Napakahalaga po na yan. Kaya mga minamahal, yan po ay katotohanan na dapat po nating malaman. Dahil marami pong mangangaral, hindi na po yan pinangangaral. Paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So bakit ito mahalaga? Una, pervert generation. Pandalawa, sabi ng verse 10, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang bagay na nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig na tiniis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Ano po yung atin makikita po diyan? Sa pagsunod sa Panginoon, ang payo po ni Apostle Peter dito, Apostle Pablo, is, ang sabi, para ikay the importance of the Word of God, hindi lang pervert generation, pag ikay naglilingkod sa Diyos, mayroong persecution, may mararanasan ka. So pag hindi ka malalim sa salita ng Diyos, ay delikado ka. Kaya ang sabi po ng talata, verse 14, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo na natutunan. Ang sabi, dapat manatili ka. Manatili ka. Dahil ang sabi, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagbabata, mga pag-uusig. Tingnan yan. Pagka kayo nasunod sa Diyos, hindi mo walang pag-uusig. Pero, para kayo makapagpatuloy, kinakailangan nyo ng salita ng Diyos. Ano po sabi diyan? Sabi po, verse 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay may mapapakinabangan din naman. Saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsuway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So ano yung pandalwa is, bakit mahalaga yung salita ng Diyos? Gusto mong tumibay sa pananampalataya? Kailangan mo ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil may persecution nangyayari. Lahat po ng mananampalataya na sumunod talaga sa Diyos, yung sumunod ng kanilang puso sa Diyos, ay nakaranas ng persecution. Pero saan sila nanangan? Sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, verse 14, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutunan. Yan po yung sabi. Yamang nalalaman mo kung saan mo natutunan. Saan ganyan natutunan? Kay Apostle Paul. Ano po? Kay Apostle Paul po niya natutunan. Kaya nga sabi po dito, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka. Tingnan niyo po yan. Ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Sapagkat ako'y nialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay malapit na. So, wag po kayong aasa. Wag niyo pong, kumbaga ay, wag po kayong aasa na ang pagsunod sa Panginoon, pag kayo sumunod sa Panginoon, ay ayos na lahat. Hindi po. Lalo ngang aatakihin kayo dyan ng dyablo pag kayo nasunod sa Diyos. Nandiyan na yung maraming darating na problema sa inyong buhay,
maraming mga kumbaga ay circumstances na darating na mahirap, hindi natin maintindihan, na para bagang tayo po ay mangyayaring talagang dinadaon tayo ng mundo o ng mga etc. na nasa paligid natin. Pero ang kinakailangan natin ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya ng talata sa Matthew, yung nasa na yun sa Matthew, ang matalino ay nagtayo sa buhangin na sabi po doon, hindi ko na lang maalala. Ang sabi po dito ay yung nagtayo sa ibabaw ng bato at mumuhos ang ulan at hindi nagiba sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ano? At ang isa naman ay yung nagtayo sa ibabaw sa buhanginan. Ano? Nagtayo sa buhanginan at dumating ang mga bagyo, unos, at nagiba ang bahay sapagkat hindi natatayo sa bato at sa buhanginan. So wala man tibay, pagka nakatayo sa buhanginan. So yun po yung dumidinig ng salita ng Diyos, hindi niya apply sa kanyang sarili lamang, ay wala mangyayari. So merong persecution mangyayari pag tayo sumusunod sa Panginoon. But sabi ni Apostle Paul, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nang natutunan. Manatili ka. So yun po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos sa atin hong buhay. Kaya mga minamahal, wag ho natin pababayaan ang salita po ng Diyos. Yan po ang number 2. Una, pervert generation. Pangalawa, may persecution. Pantatlo, yung pag kayo po naglilingkod sa Diyos, sabi nga ng talata, ang sabi po dito, sa verse 10 to 12 ulit, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko. At sa lahat ng ay iniligtas ako ng Panginoon. Oo. At lahat na mag-ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Ano po yung makikita nating katotohanan dito? Bakit mahalaga yung salita ng Diyos na ipinayo ni Apostle Paul kay Timothy? Una, pervert generation, pangalawa, persecution, pantatlo, yung perseverance. So kung gusto mong makatagal, kung gusto mong maging mapagpatuloy, sa paglilingkod sa Diyos, dapat merong perseverance. So sabi po ng talata, mabasahin ko ulit. Mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, at sa Listra, anumang mga pag-uusig na ang tinis ko, at sa lahat ng ay iniligtas ako ng Panginoon. Oo. At lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Huwag nyo nga asahan na pag kayo sumunod sa Diyos, ay ayos na, sumunod na ako sa Panginoon, siguro laging pagpapala ang darating sa akin. Hindi po. Dahil kayo po ay nakawala sa silo ng dyablo, ay lalo po kayong aatakihin ng dyablo. But, ang mahalaga, tayo po ay nasa aral ng Diyos mismo. Kaya nga sabi po diyan sa verse 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan makapagpapadunong sa iyo, sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman. Saan? Sa pagturo, sa pagsaway, sa pagsansala, sa ikatututo na nasa katwiran. Yan po ang kahalagahan. So pag alam natin ang katotohanan, at ito po yung salita ng Diyos, bagaman may persecution, tayong dumarating sa ating buhay, bagaman may pagsubok, alam niyo po, makakapagtiis po tayo sa paglilingkod sa Diyos.
Makapagpapatuloy po tayo sa ating buhay pananampalataya. At tayo po ay tatatag sa ating buhay pananampalataya pag tayo po ay merong salita ng Diyos na nakaakibat sa ating buhay. Alam niyo po, napakahalaga po ng Biblia. Napakahalaga po ng Bible. Kaya nga sabi dyan, ang sabi po dito sa verse 17 hanggang yun, nabasa po natin sa chapter 4 verse 4 to 5. At hiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at maibabaling sa katha, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Ayan yun. Magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Yun po yung kinakailangan para tayo po makapagpatuloy. Yung pong sabi po diyan is, but watch thou in all things, endure affliction to the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So, pantatlong katotohanan is yung perseverance. Bakit mahalaga yung salita ng Diyos? Tayo po'y makakapagtiis dahil alam po natin yung katotohanan. Dahil ang sabi po dito, dapat manatili ka sa mga bagay na yung pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutunan. Kaya nga sabi dyan, oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Ano? So yan po yung katotohanan na dapat po nating malaman. Ano? Yan ang katotohanan na dapat po nating malaman at unawain po natin upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi nito, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Yan po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay hindi po ito yung tipo ng babasahin lamang dyan na ating nababasa. Kundi ang salita po ng Diyos ay ito po, dito tayo makakakuha ng karunungan na ito yung ating kailangan at ating ipanlalaban. Ano? Kaya nga ito po ang sabi ng talata sa Ephesians. Ang sabi po sa Ephesians chapter 6, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yan. Salita ng Diyos. So, ang ating panlaban sa maling katotohanan is Word of God. Word of God. So, kaya kahit na may pagsubok, alam mong ito'y pagsubok lang ng Diyos, kaya kahit na mayroong dumarating sa iyong problema, dahil meron kang alam na salita ng Diyos, parang ang Panginoong Jesus. No? Nung siya sinubok, tinukso ng dyablo, ano yung kanyang panlaban? Nasusulat. 3 times na siya po ay nag-attempt po ang dyablo na siya'y tuksuhin. Ang pinanlaban po niya ay salita ng Diyos na sabi, nasusulat, nasusulat, nasusulat. So kaya po pag tayo walang alam sa Biblia, kapag tayo tinukso ng dyablo, dala-dala na tayo dahil wala tayong alam eh. Ay, siguro naman pwede naman sigurong magsimba sa Katoliko dahil simbahan din naman yan. Nako, patay na. Siguro naman, pwede naman akong mag-inom kahit kaunti. Ano? Kaya pag tayo po hindi malalim sa salita ng Diyos, wala ho tayong panlaban. Kaya nga sabi ng talata, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Ano pa sabi? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, binasbasan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman. Saan? Sa pagtuturo. Sa pagsansala. Sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yan po yung makahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, kung tayo sabi nga po, wag ho natin pababayaan ang salita po ng Diyos. Ano? Wag ho natin pababayaan yan. Dahil napakahalaga po ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Ano pang sabi? At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Kaya ang sabi ng verse 14, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong
pinag-aralan. At sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo tutunan. Yan po. Yan po. Kaya wag ho natin pababayaan ang salita po ng Diyos. Pervert generation, persecution, perseverance. At alam niyo po, baka pagtitiis kayo pagka meron kayong salita ng Diyos. Bagaman may pagsubok. Ganun po nangyari kay Apostle Paul. Siya po ay, siya nga po ay pinagbabato na iniwang patay. Tapos, biyaya ng Diyos, yan naman ay buhay pa dahil pinagbabato siya, iniwang patay, kala ng mga bumatoy patay na, pero buhay pa naman. At nangaral uli siya ng salita ng Diyos. Dahil alam niya, dahil sabi dito ng talata, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. So, paano nangyari yun? Lumalim si Apostle Paul because of the Word of God. Ganun din po si Timothy. Kaya po siya napapatuloy because of the Word of God. At number 4, yung prediction. Ano yung prediction diyan? Nasabi dito, sa verse 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangin din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nga sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tingnan niyo po, maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Meron na kasing hula eh. So pag tayo wala sa salita ng Diyos, mga minamahal, ang mangyayari sa atin yung hula ng Bible ay Dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Tingnan nyo, kaya sabi, mapanganib, may hula ng Bible. Ano pa? Ipangaral mo ang salita, magsikap, chapter 4, verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumuway ka, mangaral ka, na may pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Yan yan. Meron na pong hula ang Bible, yung prediction ng Biblia, na ang tao po ay sa pasama. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Magaling na aral. Kaya kung tayo po Kristiyano, ay dapat tayo po natutuwa pagka ang pangangaral ng ating pastor ay direct to the point. Yung para bagang tayo ay pinupunterya. Dahil yun po yung tama. Dahil ang katotohanan po ay sadyahong nakakasakit. Tingnan niyo po, ang kutsilyo, pag yung totoo, nakakasakit. Ang baril na totoo, nakakamatay pa. So, ganun din po. Kaya, ang sabi dito ng talata, sapagkat chapter 4, verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Darating ang panahon. Ibig sabihin, sa time ni Timothy, ay masama na, ay lalo na sa pasama, dahil hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila ng gurong ayon sa kanilang masasamang pita. Yan po. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabalig sa katha. So yan po yung dapat ho nating malaman dahil napakahalaga po nito pagka hindi po tayo lumalim. Kaya nga sabi ng talata, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan. Saan? Sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng verse 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Tinuruang lubos. So kaya ang halaga po ng Bible, ang halaga po ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Huwag ho natin pababayaan yan. Lalo na ho sa mga mananampalataya ng Diyos, kung kayo po ay
mananampalataya ng Diyos, huwag ho natin pababayaan. Ano? Huwag ho tayo natin pababayaan. At sa mga hindi pa ho talagang mananampalataya ng Diyos, inyo pong basahin ang Biblia. Suggest po namin sa inyo, magbasa po tayo ng Biblia. Ano? Dahil ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. So nung ako'y nakapagbasa ng Biblia, nalaman ko po ang katotohanan. Ano? At yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yan po yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Prediction, may hula na ang Bible na ang tao ay masama at sasama. Sapagkat hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tainga. Ano? Ay magsisipagbuntun sila ng gurong ayon sa kanilang masasamang pita at ibabaling sa katha. No? Yan po yung katotohanan. So, yan po, pervert generation, persecution, perseverance, prediction, and number 5, it is prescribed to us. Yan. Pag sinabi hong prescribe, to give the rule about something clearly and exactly. Ito po ay prescribe. Binigyan po tayo ng rule. Kaya sabi ni Apostle Paul dito, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Kaya nga sabi ng talata, ng verse 15 hanggang 16, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsuway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Meron pong prescribe sa atin. Meron pong ibinigay na rule sa atin, utos, ano? Sa atin, ano? At ang ibinigay ng Diyos ang binigay ni Apostle Paul kay Timothy, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Yamang, sabi dito ng talata, yamang nalalaman mo kung kanino mo nang natutunan. Kanino ba natutunan ni Timothy? Yung salita ng Diyos kay Apostle Paul. Kaya sa amin pong mga bisita at sa atin pong mga mananampalataya, para po tayo makapagpatuloy sa paglilingkod, ano? Sundin natin yung payo ng salita ng Diyos sa atin. Sundin natin yung mga nagtuturo, sundin natin yung mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos sa atin. Sundin natin yung salita ng Diyos na kanilang itinuturo. Dahil ito po ay makakatulong sa atin, sa ating buhay. Ano? Kaya kung gusto niyo po makapagpatuloy, ano? Sa paglilingkuran sa Diyos, kung gusto niyo pong tayo po ay hanggang sa pagdating ng Panginoon ay makapagpatuloy, ay tayo po'y sumunod, manatili. Ano? Upang tayo pong mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi po ng talata, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yan po yung ating pong pinag-aralan ngayong gabi. So, salamat po sa Diyos at tayo po ay nakapag-aral muli ng kanyang salita. Nawa ay inyo pong naunawaan at atin pong gawin yung atin pong napapakinggan. Dahil pag hindi po natin yung ginawa, ay wala ding kwenta. Ano? So, yun po yung atin pong napag-aralan ngayong gabi. So, tayo po ay manalangin na. Tayo po ay pumikit. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan. Pagpalain niyo po nawa ang salita na nahayag ngayong gabi. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang patuloy na magpala sa bawat nakapakinig Panginoon. Tulungan niyo po sila, lalo na po sa mga bisita, na kanila pong maunawaan patuloy ang inyong pong salita. Banal na Espiritu, akin pong hinihingi ang inyong pong patuloy na paggabay sa kanila. At sa amin din po ng mga mananampalataya na nakapakinig, ay patuloy niyo po kaming biyayaan, Panginoon, ng pagpapatuloy at manangan sa inyong pong salita na
amin pong inaaral at ginagawa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at pagpalain niyo po nawa kami din. Ingatan niyo po kami sa gabing ito, sa aming pamamahinga. Patuloy po nawa ang inyong pong paggawad ng basbas, biyaya, ay sumaamin po, Panginoon. Salamat po, at ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, salamat po sa inyong lahat, at God bless po sa inyong lahat. Bukas po ulit, kayo po ay amin pong inaanyayahan sa online Bible study. Kayo po ay amin pong inaanyayahan. Salamat po, at God bless po sa inyong lahat.